At the count of three, 1, 2, 3. Congratulations, Barangay Maruana. And of course, Barangay Mobile na rin para sa pumping station natin. Upul ang buhay yun. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning! Nasaan po ang mga taga-barangay Bambang? May mga nandun yata eh. Si Kap parating daw eh. Andyan yata si Kaprodel eh. Kaprodel, ba't ka nagtatago dyan? Yung mga kagawad. Siyempre, ano rin to, di ba? Makikinabang din ng ibang bahagi ng Bambang. Kap, huwag kang magtago dyan. Dito ka. Tabihan mo si Kap Robin. Sa mga opisyalis ng Barangay Pinagbuhatan, maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa amin. Kap Robin, thank you sa message ninyo. Ganun din kay Congressman Roman, kay Vice Mayor Dodot. Narinig niyo naman ng magandang mga mensahe nila kanina lamang at dugtungan ko lang ng konti pero syempre maraming salamat din sa ating City Council. Nandito na ang inaabangan natin na si Councilor Boy at Councilor Ryan. Hindi, maaga naman kami nagsimula, hindi kayo late. Sakto yung dating ninyo. Sabi namin alas 9, 8:55 nag-umpisa na tayo kaya nahuli po sila ng konti. Ang nauna ngayong umaga, balita ko si Councilor Buboy. Hello. Ba't niyo ko pinapatayan ng nakakalabit ko lang. Siyempre hindi mawawala si Councilor Angelo, At meron tayong dalawang konsehal na nakalib, di ba? Mga tao lang din naman, ang mga opisyalis niyo, nag-live din paminsan-minsan. Kaya si Councilor Warren at Councilor Maro, they send their greetings from Japan. Hindi ko alam kung nasa Japan, invento ko lang yun. Pero basta pinaparating nila ang kanilang pagbati sa inyo. Ngayon po sa mga opisyalis ng ating ano ba to? Hindi ko na napindot yun, ha? Okay. Yung sa lahat ng mga samahan, ng mga HOA na nandirito po, maraming salamat po sa inyong lahat. Alam kong ilang buwan, umabot ng taon na inaantay-antay natin itong proyekto na ito, na rehabilitation at major improvement ng ating pumping station sa Acacia. At alam ko pong pakikinabangan po natin ito. Kwento ko lang po yung mga project details po natin. Nabanggit kanina ni Vice Mayor na ito po kumpara sa lumang pumping station times 4 yung kapasidad po nito. Talagang malakas-lakas po ang pumping station na ito. Ngayon po 45.6 cubic meters per minute kumpara sa 13.2 cubic meters per minute. Ang presyo po nito, ang contract cost po natin dito ay umabot lamang sa 39.8 million pesos. So para sa mga engineer o alam niyo po, medyo maganda-ganda na po ang presyo na ito. Maganda-ganda na po ito. Pero sa totoo, itong revised yung contract amount natin, baka yung masingil ng contractor, baka mas mababa po doon dahil meron pong damages na iaawas po dito. May babayaran po siyang liquidated damages. Dahil pag merong mga delay, pag merong hindi tama dun sa gawa, ganun po talaga. Sinasanay po natin, hindi lang ang lokal na pamahalaan, kundi pati yung mga kontratista, pati yung mga end users natin, ay sinasanay na natin dun sa mga tamang proseso. Alam mo, sa umpisa talagang napakahirap po kasi ito pong mga binabasag nating kalakaran, hindi lang naman sa Pasig. Sa buong Pilipinas yan, talagang nasanay yung iba na, hindi, pwede nang pag-usapan yan, hindi, na yan, sige, okay lang, i-shortcut na lang natin. Pero tayo po sa ating lokal na pamahalaan, gusto natin maayos, gusto natin na nasa tama ang proseso natin. Dahil kung maayos at tama po ang ginagawa natin, mga proseso natin, lahat ng ginagawa natin, ang pag-gobyerno natin, hanggang sa pagpaplano, sa construction, implementasyon, at lahat pa po ng ginagawa natin, ay makakasiguro tayo na sa hinaharap
paganda ng paganda yung ginagawa natin. Kung mag-shortcut tayo ngayong 2025, 2026, di ibig sabihin sa susunod, yung mga problema, paulit-ulit. Ganun pa rin at ganun ang mangyayari sa atin. Kaya ito, sigurado naman ako may dahilan yung contractor. Hindi ko naman po sila hinuhusgahan. Pero at face value po tayo. Kung ano yung nakita natin, kung may delay, pasensyahan na lang po tayo. Magde-penalty po talaga sila. Magbabayad talaga ng liquidated damages. Kaya hindi ko pa po nakita yung final amount pero naabot po ng ilang milyon yung damages po na yun. So kung dapat 39 million yan, mas mababa pa po. So hindi pa rin lugi ang ating lokal na pamahalaan. Ang ibig ko lang pong sabihin. At sinisiguro po natin na nasasanay po, muli po, sinasanay natin ang lahat mula sa bidding, hanggang mula sa pagpaplano, hanggang sa bidding, hanggang sa implementation, inaayos na po natin. Para sa mga susunod na mga proyekto ng ating pamahalaan, alam na ng lahat. Mula sa engineering department, hanggang sa kontratista, hanggang sa city council, hanggang sa mga residente, mas naiintindihan na po natin na ganito dapat maayos tayo. At yan po ang inaano natin. Long term tayo nag-iisip. Ngayon naman po, itong sa pumping station natin dito, tama po yung sinasabi ni Congressman Roman kanina. Alam ko naman po, alam nyo rin naman yun. Pero ganyan nga po, minsan nasa gitna tayo eh. Pag may problema mula Laguna de Bay hanggang Manila Bay, talagang nasa gitna tayo. Minsan, ganun talaga, nasa gitna eh. Pag mataas ang level ng mga sapa, Urbano, Esguera, lahat talagang mas mababa minsan ang level ng kalsada natin sa level ng ilog, sa level ng sapa. Saan pupunta yung tubig, di ba? Kahit anong pump mo, mas mataas yung ilog at sapa sa talagang nag-iisip naman tayo ng mga solusyon. Katunayan, patapos na po ngayong unang bahagi ng 2026 ang ating first ever in Pasig history na flood control, flood drainage and flood master plan. Drainage and flood control master plan ng ating lokal na pamahalaan. Na isa sa publiko po natin ito, papakita po natin sa lahat. At nandito po yung mga short-term, medium-term, and long-term solutions. Kaya po matagal gawin tong master plan na ito dahil bukod sa simpleng pagpaplano, talagang in-evaluate lahat ng mga current na drainage, pumping station, revetment wall, at iba pa. At nagsukat din po tayo. Tiningnan natin yung leveling para yung mga lumang problema, yung mga nangyayari noon na magkatabing HOA, gagawa ng drainage, may project parehong HOA, pero mali yung level, mas mataas yung isa, pero dapat pababa yung tubig, pero dahil mas mataas yung sa tabi, hindi nagkakaroon ng sanga-sanga na yung problema. Imbis na solusyon ang ginagawa ng LGU, minsan solusyon para sa isang HOA, nagiging problema ng katabing HOA. Ayaw na natin ng ganun. Gusto na natin na maayos, naka-master plan, pangkabuuan na ang tinitingnan natin ngayon. So, siguro more than 80%, 90% na po complete ang master plan na ito. Pero syempre, habang inaantay po natin yung master plan, hindi naman pwede natitigil tayo dahil may mga problema na kailangan nating solusyonan. So, gaya po ng nabanggit ko nung nakaraang nag-inaugurate tayo ng mga drainage, ito naman po yung isa sa bahagi ng mga solusyon natin. Isang bahagi lamang po, hindi po yan magic na dahil may isa kang pumping station ay wala na pong baha. Pero at least nakikita po ng ating mga kapitbahay na umaaksyon tayo. One step at a time, gusto po nating maayos ang mga problema nating matagal-tagal na. So yung drainage, isang bahagi po yan. Natapos po natin. Yung pumping station, isang parte din po ng solusyon natin. Yung gagawin po sa ilog at sa sapa, isang parte rin po yan sa solusyon. At yung master plan po, isang bahagi na naman po yan sa solusyon natin. Kaya muli po kaming hingi ng inyong patuloy na kooperasyon at tulong para maisakatuparan po yung mga pinaplano nating maganda para sa ating lungsod. Gaya naman ang sabi ni Vice Mayor Dodot kanina, talagang kailangan, bayanihan, na
mula sa bata hanggang sa matanda, nagtutulungan tayo. Pag sinabi nating dating gawi o lumang kalakaran, hindi lang yan sa gobyerno na dapat itigil natin yung mga ganung dating gawi at lumang kalakaran hanggang sa maliliit na bagay gaya ng abot ng 5 o 10 piso sa bata para magtapon ng basura sa hindi tama, kasama po yan sa nilalabanan po natin. At sa tulong ng ating mga barangay, yung tinatawag nating law enforcement, pati paghuli ng mga hindi gumagawa ng tama, nagtatapon sa maling oras, sa maling lugar, malaki na rin yung mga improvement natin dito. At ayan ang tututukan natin sa darating na mga taon. Itong next 1 to 2 years, talagang malaki ang magiging improvement pa. May mga improvement na tayo, pero ito yung isa sa tututukan din natin ngayon. Katunayan, nagsimula na po tayo na yung mga natitikitan po natin, di ba minsan may mga natitikitan po tayo, Peace and Order Department, may deputize tayo sa barangay. Ngayon po, alam nyo, gusto natin malaman ng mga Pasigueño na seryoso tayo ngayon sa law enforcement. Ang laki po ng lungsod natin at lalo nang mahirap dahil ang daming looban sa lungsod ng Pasig. Hindi naman talaga mababantayan 24 hours ang lahat-lahat ng lugar. Pero para malaman ng tao na seryoso tayo dito at gusto nating maging disiplinado palalo ang ating mga kababayan, ang ginagawa po natin ngayon, pag hindi pinansin yung ticket, kinakasuhan natin sa Metropolitan Trial Court. Kasi minsan, di ba, natikitan, sabihin, kahit yung sa smoking, di ba, natikitan, hindi papansinin yung ticket. Ngayon po, 2025, nasa 200 po yung nakasuhan natin sa MTC. Hindi sinetel yung ticket. Ito yung karamihan dito, yung mga anti-smoking, littering. Pag hindi sinetel yung fine, hindi nagbayad, kinakasuhan natin sa MTC. Para talagang seryosohin. At sana dahil dito ay magtanda po tayo. Kaya para sa kaalaman po ito ng lahat, para hindi na rin po mangyari sa atin, simple na naman po, susunod lang naman po tayo. Hindi naman tayo matitikitan kung sumusunod tayo sa ating mga batas. So yan po, ang ilan sa mga hakbang natin. Tuloy-tuloy po tayo naghahanap ng solusyon, gumagawa ng solusyon para sa ating lokal na pamahalaan. Aasahan po namin ng inyong patuloy na suporta at pakikiisa. Maraming salamat. God bless. Congratulations sa ating lahat. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto.